Katulad kay Maria Magdalena. Saan naman ang buhay ni Maria Magdalena? So, yun po, dati kong buhay. Hanggang nakakilala ko ako sa Panginoon, sinaral na po yung buhay ko sa Kanya. And then, nag-decide po ako na may paghiwalay sa kasalanan. Naging single mother po ako sa 3 kong anak. Ayan. And then, nahirap po akong single mother. So, hindi ko, kaya ko pong buhayin yung mga anak ko. Sa araw-araw, ako po ay isang vendor. Nagluto ako ng, merienda sa umaga, and then sa hapon, ilalako ko yan. Kaya man ako sa Moscow. Ginatan ba? Ganun po, ang aking, routine. And then, nakilala, umikot ang buhay ko sa ministry. Ako po ay isang, nag-worship lead din po ako. Isa po ako sa Manila Papers. So, pinakabisado ko yung, hanggang ipapakang lumago po ang Iglesia ng Panginoon doon sa Montalban, kasama sa yung lingkod. And then, ayun po. So, yung dumating pumunta ako ng Saudi kasi hindi ko po kayang mangupahan. Hindi ko po kayang magrenta ng bahay. Nakarating na po ako ng Saudi, and then umuwi ako ng Pilipinas, and then hanggang nito, nakarating po ako, glory to God, nakasama ko na po kayo. Yun po, yung isa rin po ako sa bunga ng, sa Facebook po, and then si Sister yung nag-approach sa akin, and then agad ako ng Google Meet, siyempre, parang meron pa lang ganyan dito. So, yung mo, di ba, bilang as a Christian, and then, nakapasok na ako. So, nung minsan, Sunday or Wednesday, yung si Sister Leia yung siya yung naging speaker noon. So, ang inano niya doon, kung verse niya doon sa Kawikaan chapter 3, verse 5 to 6, at tumiwala ka sa Panginoon na buong puso mo at huwag kang manalisa. Yung sarili ko unawaan, kilalanin mo siya sa lahat ng inilakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. So biglang may umiga po sa puso ko, yung nangusap sa akin ng Panginoon. Naalala ko yung time na isinuko ko sa Kanya, Lord, nagtitiwala ako nung biglang bumalik yung unang pag-ibig na naranasan ko sa Panginoon. Na hindi mo ako pababayaan, Lord God. Nung nag-decide ako na maging single mom o ay mga anak ko, kasi pinaproseso ng Panginoon yung buhay natin. And then yung pangalawa, nag-sink in sa akin na yung habang nagluto po kasi ako ng ginatan, nilabag ko doon yung kadero sa gilid ba, tapos yung mga anak ko naglalaro. And then, tumilapon po, naihagis ng panganay yung bunso. Napadapa siya doon sa kaldero na may ginatan. So, nalagtas po yung balat ng anak kong bunso. So, mula dito sa tiyan hanggang dito sa legs. And then, nahinayang po kasi ako, kaya nagtinda pa rin ako ng hapon. And then dumating yung gabi, madaling araw, nilalaglag na siya. Nadala ko pa siya sa clinic, nilinisan lang. And then, nilalaglag na siya ng alas 4 ng madaling araw. At sabi ko na, yung pagtitiwala ko sa Panginoon, paglabas ko ng pintuan na yan, bahala ka na, ikaw na pong bahala. Kasi, wala talaga. May kapatid ako, pero alam kong hirap din sa buhay. And then, paglabas ko ng pintuan, pinagkatiwala ko sa Panginoon. Tumingin ako sa kaliwa. Dumaan ako sa kaliwa. And then, nakita ko yung bahay ng isang ng kapatid sa pananampalataya na spiritual mother ko. Then, kumatok ako nandoon. Naranasan ko ang Panginoon talaga. Na, isa lang talaga yung huli. Yung kung sino pa yung huling-huli, dapat una natin nilalapitan, siya pa yung huli. Pero yung po, nakita ko po yung kabutihan, yung katapatan po ng Panginoon. So, biglang nag-alab po yung pag-serve ko. And then, continuous ako sa virtual church. And then, yun, ginamit si Sister Leia sa virtual church. Yung, niya, kasi sabi niya doon na, galing siya sa probinsya, nakarating ng Maynila, nang wala. Pero nagtiwala siya sa Panginoon, katulad din po nung naranasan ko. And then nung nagtuloy-tuloy po, kahit hindi tayo nakabasa kasi nga mga kasambahin kami. So
busy po talaga, wala po kaming oras na magbasa pa. Yung audio Bible talaga yung ginamit ng ng Panginoon sa akin. Yung may earphone ka lang, nabasa ko yung Lumang Tipan. Then, that time na naman, March 31, si Pastor Jopet naman yung natapos na ako ng Old Testament sa pakikinig. Tapos, ang naman niya yung Great Commission. And then, pagkatapos po ni Pastor Jopet, isang linggo lang po na nakapag-share po ako ng gospel. Kasi bilang mga mananampalataya po, nakilala na natin ang Panginoon, alam na natin yung katotohanan. So, sabi ko, ang banal na Espiritu nagsasalita sa atin, na yung naparinggan ko yung John 21, chapter 15, ang sabi doon, Simon Pedro, iniibig mo ba ako sa lahat ng ito? Pakainin mo ang aking mga kordero. Simon Pedro, iniibig mo ba ako sa lahat ng mga ito? Alagaan mo ang aking mga tupa. Simon Pedro, iniibig mo ba ako? Lord, ang kulit mo naman, mahal kita eh. Di ba parang ganon? Pakainin mo ang aking mga tupa. And then that time, April 6, nag-share po ako ng gospel sa TikTok. Nawala po yung kasi tayo. Hindi na natin piniplease yung mga tao. Si Lord na yung piniplease natin. To glorify His name. Ayun po. So, sinend ko na siya kahit sa mga iglesia ni Cristo nga, sinend ko na rin. Pati sa mga kaibigan ko, sa mga dating toxic sa buhay ko, sinend ko na rin. So, pinapapurihan ko po ang Panginoon na tayo po, kung ano po nakalagay dito, sharing the gospel, the good news to anyone, anywhere, anytime. Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon. Sir Rona, magandang hapon po sa lahat. Ako po si Sister Vilma from Daet Camarines Norte, isang Bicolana. At nagtatrabaho po ako dito ngayon sa Kuwait as a domestic helper. Talaga pong kahit hindi magkape ay kinakabahan. Sabi ko hindi ako magkakape kanina kasi baka ako'y kabahan. Ay bakit nga kinakabahan ako ngayon? Ito po ang first time kong tatayo sa inyong harapan sapagkat first time ko magbigay ng testimony. Kaya yung mga kabayo ko ay nagtitigidig. Ako ko'y matingin sa aking kudigo. Sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw po sa lahat. Ako po ay nagagalang na mapagbigyan ng isang pagkakataon na makapagpatotoo tungkol po sa inyo. Sabi nga po ay truth, testimonies, and trustworthy. Sabi po ni Pastor Jopet. Ang pinagdidiinan ko po dito ay sino ba ako noon sa kasalukuyan at ngayon. Ano ang buhay na meron ako. Ako po ay hindi isang perfectong tao, hindi isang perfectong ina. Ang ugali ko. Ako po ay mapagmataas, ma-pride, topless. Wala akong pakialam sa sasabihin ko kung masasaktan ka o hindi, sapagkat ang katuwiran ko, hindi ikaw ang bumubuhay sa akin. Wala akong pakialam kung masasaktan ka. Sabi nila mataas ang pride at ego ko. Sabi nga po ng asawa ko, Aba darling, bago-baguhin mo ang ugali mo. Sabi ko, ay ano babaguhin ko ang ugali ko? Sa ganito ako. Mga ganong katuwiran na wala pa sa buhay ko si Jesus Christ. Hindi ko pa lubos na unawaan kung ano ba ang tama at mali. Sabi ko, kunting dahilan, dati nangaaway na ako at wala akong pinatalampas. Kahit po sa social media, ang hilig-hilig kong mag-post at hilig-hilig kong mag-post at magsabi na akong samang salita. Masasakit ng salita. Basta wala akong iniisip kundi ang sarili ko. Ayaw ko natatapakan ng ego ko. Ayaw ko natatapakan ng pride ko. Kumbaga, dili pa kansi. Tuwing nagdi-day off ako, malayo pa po ang day off, iniisip ko na kung saan ba ako pupunta, saan ba ako maglalaswatsan. Kumbaga, yung day off ko ay walang patutunguhan, walang katuturan, kundi puro kasiyahan lamang. So dati, I need to enjoy my life because this is so short.
Yun po lagi ang pumapasok sa isipan ko tuwing magdi-day off ako. Tuwing nagdi-day off ako, yung misa na 3 to 4. Subalit kumbaga, ang kitang tao, hindi ko siya na hindi ko ma-feel, hindi ko maramdaman ang Holy Spirit sa aking buhay. Kumbaga, magsisimba lang ako, mag-Facebook, magla-live, makita ng mga friends ko, ay, nagsimba siya. Parang gano'n, mga pakitang tao lang. Sa pamilya ko, sa mga friends ko, nagsisimba ako. Pero yung the truth is, yung wala sa loob ko, hindi ko, hanggang isang araw, doon patalastas ng FLCC. Yung sinabi po ni Pastor Anson na OFW ka ba sa Kuwait? Yung parang hinipo pa ang puso ko. Yung hindi mo maipaliwanag na nararamdaman mo na parang may Holy Spirit. May Holy Spirit na pumasok sa buong pagkatao mo. Noon. Doon ko na laman na sa paano at bakit. Kapag first time ko pong marinig na meron pong virtual. Sa pamamagitan po ng FCC na advertisement, doon ko po nalaman. Sumagot po sa akin si Sister Yen. Salamat po. Tapos nun po, doon na po nag-start. Tapos pinag po niya ako niya sa GC. Tapos i-refer po niya ako sa Sister Rona. Yun po, nag-join na po ako sa mga virtual prayer, yung mga study, katiyakan. Sobrang mahal po ako ni Lord. Hindi ako talagang umiyak kasi strong ako. Sobrang mahal. Perfectong tao. Ako po ay isang taong makasalanan. Subalit po, mahal na mahal po ako ng Diyos. May mga masasakit po na pangyayari na nag-share na rin po ako kay Pastor Anson sa kanya pong asawa sapagkat talaga pong lilinisin ng Diyos ang puno, ang mga sanga upang maging karapat-dapat na servant niya. May isang pangyayari po sa buhay ko na sobrang masakit. Tinanggal niya po ang isang tao na nagiging sanhin ng aking pagkakasala. Mahal na mahal ako ng Diyos, hindi niya hayaan na mamuhay ako sa dilim. Kung kaya sa pamamagitan po ng FCC ng advertisement, yun po yung naging isang dahilan o maging member po ako ng church. Ngayon po, patuloy po ako namumuhay sa awa ng Panginoon. Tuwing mag-video ako, nandun po yung excitement ko na ay mag-video ako bukas. Pupunta ako ng church, magsisimba ako, magpupuri ako sa Panginoon. Hindi na gaya dati na, saan ba ako gagala? Sino ba kasama ko? Or sino kasama ko? Sinong ganito? Sinong ganyan? Yung puro kasiyahan lang. Ngayon po, masasabi ko na talagang napakabuti ng Diyos. Mahal na mahal po niya ako at mahal na mahal niya tayong lahat. Hindi niya hahayaan na manatili tayo sa kadiliman. Binibigyan niya po tayo ng second chance upang magbagong buhay. Ako po'y nagpapasalamat sa kabakiran. Sabi nga po ay, brothers and sisters in the flesh, meron na po ako ngayong family sa worship, family sa